5 taon akong naging alipin sa sarili kong pamamahay. Akala ko, sapat na ang pagmamahal para manatili siya. Pero sa gabi ng aming anibersaryo, hindi bulaklak ang uwi niya, kundi isang babaeng buntis at ang mga papeles ng diborsyo. Pinalayas nila ako na parang aso sa gitna ng ulan. Ngunit hindi nila alam, sa gabing iyon, namatay si Elena na tanga at ipinanganak ang Elena na maniningil. Amoy mani at bagong ang buong kusina. Isang pamilyar na halimuyak na dapat sana ay magdadala ng init sa pagsasamahan. Ngunit sa gabing ito, tila naging amoy ito ng isang paparating na bagyo. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang mga kamay. Puno ito ng maliliit na paso mula sa mantika at namumula dahil sa init ng kalan. Ilang oras niyang niluto ang kare-kare, ang paborito ni Marco, dahil espesyal ang gabing ito, 5th anibersaryo ng kanilang kasal. Inayos niya ang hapagkainan, inilabas ang mga pinggang porselana na minsan lang gamitin, at sinindihan ang kandila sa gitna. Sa kabila ng pagod at hapdi ng kanyang balat, may ngiti sa kanyang mga labi. Lahat ng sakripisyo ay sulit basta para sa asawa at sa pamilyang pilit niyang binubuong mag-isa. Ang katahimikan ng bahay ay binasag ng tunog ng humihintong sasakyan sa garahe. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Agad niyang tinanggal ang kanyang apron, pinunasan ng pawis sa noo, at sinubukang ayusin ang kanyang buhok na medyo magulo na dahil sa maghapong pagtatrabaho. Patakbo siyang pumunta sa pinto upang salubungin ang haligi ng kanyang tahanan. Inaasahan niya ang isang mainit na yakap o kahit isang simpleng bati man lang ng happy anniversary. Bumukas ang pinto, ngunit ang pumasok na hangin ay hindi mainit, kundi nagyayelong lamig. Pumasok si Marco. Wala siyang dalang bulaklak. Wala siyang dalang regalo. Ang dala niya ay isang babae. Isang babaeng mas bata, mas makinis, at nakasuot ng mamahaling bestida na yumayakap sa kanyang katawan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kamay ni Marco ay nakaalalay sa bewang ng babae, kung saan bahagyang umbok ang tiyan nito. Napahinto si Elena, tila binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang kaluluwa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng pagkabigla. Marco? Ang tanging nasambit niya, halos pabulong. Hindi siya tinignan ni Marco sa mata. Sa halip, naglakad ito papunta sa sala at inihagis ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesita. Ang tunog ng pagbagsak ng papel ay tila kulog sa pandinig ni Elena. "Pirmahan mo yan, Elena." Malamig na utos ni Marco. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagmamahal. Divorce papers at ang transfer ng titulo ng bahay. Nanginig ang mga tuhod ni Elena, tila gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Divorce? Marco, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng kare-kare. Anong nangyayari? Tama na ang drama, putol ni Marco. Ang tono ay puno ng inis. Buntis si Crystal. Kailangan niya ng maayos na matitirhan. Kailangan niya ng payapang environment para sa anak ko. At hindi makakatulong kung nandito ka pa. Napatingin si Elena sa babaeng tinawag na Crystal. Nakahawak ito sa braso ni Marco. Ang muka ay maamo, tila isang anghel. Pero may kislap ng tagumpay sa mga mata nito habang nakatingin kay Elena. "Hi, ate!" Bati ni Crystal sa isang tinig na tila ng aasar. "Pasensya na ha? Kailangan kasi ni baby ng space eh." Bago pa makasagot si Elena, bumukas ang pinto ng kwarto sa ibaba. Lumabas si Aling Soling, ang ina ni Marco. Si Aling Soling na inalagaan ni Elena noong na-stroke ito. Si Aling Soling na pinaliguan, pinakain at hinugasan niya ng dumi sa loob ng 3 taon. Akala ni Elena, kakampi niya ito. Akala niya, ipagtatanggol siya nito bilang isang anak. Ngunit nagmamadaling lumapit ang matanda kay Crystal. Ang mukha ay puno ng tuwa na hindi pa nakikita ni Elena noon. "Naku,
Nandito na ang apo ko. Bulalas ni Aling Soling. Hinihimas ang tiyan ni Crystal at hindi man lang tinapunan ng tingin si Elena. Maupo ka, hiha. Bawal kang mapagod. Marco, kumuha ka ng unan para sa mag-ina mo. Para bang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Elena. Lumapit siya sa biyenan. Ang mga luha ay nagsisimula ng pumatak. Nay, pinalalayas po ako ni Marco. Asawa po ako. 5 taon ko kayong inalagaan. Humarap si Aling Soling kay Elena at ang tingin nito ay puno ng pandidiri. Inalagaan? Trabaho mo yon bilang asawa. At ano ang napala ko sa'yo, Elena? Wala. Ilang taon na kayo. Pero tuyot ka pa rin. Lupa kang walang pakinabang. Buti pa si Crystal. May ibubugang tagapagmana. Kaya kung may natitira ka pang hiya sa katawan mo, umalis ka na. Huwag mo nang stressin ang apo ko. Ang mga salitang lupa kang walang pakinabang ay umalingaw-ngaw sa utak ni Elena. Ang alaala ng kanyang nakunang sanggol na nawala dahil sa pagbubuhat niya kay Aling Soling noong ito ay baldado pa, ay bumalik at dumurog sa kanya. Ang sakripisyo niya, ang dugo niya, ang pagod niya, lahat ay walang halaga. Umalis ka na habang mabait pa ako, sabi ni Marco habang binubuksan ang pinto. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng paghulog na tila nakikiayon sa galit ng langit. Wala akong pupuntahan. Marco, gabi na. Umulan. Pagmamakaawa ni Elena, ang dignidad niya ay unti-unting nauubos. Problema mo na yon, sagot ni Marco sabay hablot sa braso ni Elena. Kinaladkad niya ito palabas ng pinto na parang isang basurang kailangang itapon bago dumating ang mga bisita. Wait, Marco! Pahabol ni Crystal. Inabot nito ang isang payong. Hindi para kay Elena, kundi para kay Marco, upang hindi ito mabasa habang tinatapon ng asawa sa labas. Itinulak ni Marco si Elena hanggang sa gate. Napaluhod si Elena sa semento. Ang tubig ulan ay agad na bumasa sa kanyang damit at humalo sa kanyang mga luha. Ang mga tuhod niya ay gasgas, pero mas masakit ang pagkawasak ng kanyang pagkatao. Huwag ka nang babalik dito, huling sabi ni Marco bago isara ng padabog ang gate. Narinig ni Elena ang tunog ng susi na umiikot sa kandado. Click! Click! Ang tunog ng kanyang kinabukasan na isinasara sa kanya. Nakatayo siya doon sa gitna ng dilim at ulan. Sa bintana ng bahay na dati ay kanya, nakita niya ang anino ng 3 tao. Ang kanyang asawa, ang kabit, at ang kanyang biyenan, na masayang nagkakainan sa lamesang inihanda niya. Ang kare-kare na niluto niya ng may pagmamahal ay sila ang kumakain. Ang pamilyang binuo niya ay buo na, pero wala siya doon. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Masikip. Sobrang sikip na parang hindi siya makahinga. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Paano naging ganito? Paano naging basura ang ginto? Mula sa kaibuturan ng kanyang naninikip na lalamunan, isang tanong ang pilit kumakawala, ngunit walang boses na lumabas. Saan ako nagkulang? O sadyang, hindi lang ako sapat para mahalin? At sa gabing iyon, sa ilalim ng malupit na ulan, naiwan si Elena na walang pera, walang bahay, at walang kakampi. Tanging ang lamig at ang puot na nagsisimulang sumibol sa kanyang puso ang kasama niya. Bumukas muli ang bakal na gate, ngunit hindi upang papasukin si Elena. Mula sa loob, lumipad ang isang lumang maleta na bumagsak sa maputik na semento ng bangketa. Kasunod nito ang ilang piraso ng kanyang mga damit na hindi naipisok sa loob, mga pambahay na kupas at punit na, mga damit na saksi sa kanyang pagiging alila sa bahay na yon. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa kalsada, basang-basa at puno ng putik, tila ba sumasalamin sa kung ano ang tingin ng kanyang asawa sa kanya. Basura.
Hindi na ininda ni Elena ang lamig ng ulan na tumatagos sa kanyang buto. Ang mas masakit ay ang mga matang nakamasid. Dahil sa ingay ng sigawan, nagsimula nang lumabas ang mga kapitbahay. May mga ilaw na bumukas sa mga katabing bahay. Nakita ni Elena si Aling Maring at ang iba pang mga marites ng subdivision na nakasilip sa kanilang mga bintana o nakatayo sa ilalim ng kanilang mga payong. Ang mga bulungan nila ay tila mas malakas pa sa patak ng ulan. Ang mga tingin nila ay puno ng paghuhusga, hindi ng awa. Sa kultura kung saan ang hiwalayan ay isang eskandalo, si Elena ang naging sentro ng kahihiyan. Ang babaeng iniwan, ang babaeng ipinagpalit. Pinilit ni Elena na pulutin ang kanyang mga gamit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadampot ang isang basang t-shirt. Ang dignidad niya ay parang putik na pilit niyang pinupunasan pero lalo lang kumakalat. Lumapit siya muli sa gate bago ito tuluyang isara ni Marco. Kinapalan na niya ang kanyang mukha. Wala na siyang pakialam kung marinig ng mga kapitbahay. Kailangan niya ng tulong. Marco, tawag niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Parang awa mo na. Wala akong pera. Kahit pamasahe lang. Kahit pang taxi lang papunta sa terminal. Wala akong dalang wallet. Tumigil si Marco sa pagtulak ng gate. Tinitigan niya si Elena mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay walang bahid ng pagkilala na ito ang babaeng minahal niya noon. Pera? Asik ni Marco at ang tawa niya ay mapakla. Bakit ako magbibigay ng pera sa'yo? Lahat ng meron ka, galing sa akin. Ang kinakain mo, ang tinutulugan mo, galing sa akin. Ngayong wala ka na sa poder ko, matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Tutal, sabi mo noon independent ka bago mo talikuran ng pamilya mo. 'Di ba? Marco, asawa mo pa rin ako sa papel. Pagmamakaawa ni Elena, halos lumuhod na siya sa putikan. Biglang sumingit si Crystal. Nakakapit pa rin ito sa braso ni Marco. Ang mukha ay kunwaring naaawa. Bumunot ito ng isang kulukot na 500 piso mula sa bulsa ng kanyang suot na mamahaling bestida. Hon, sige na, malambing na sabi ni Crystal, pero ang nangiti sa kanyang mga mata ay nanunuya. Bigyan mo na. Kawawa naman si Ate Elena. Baka kung ano pa ang isipin ng mga kapitbahay. Inihagis ni Crystal ang pera. Hindi sa kamay ni Elena, kundi sa paanan nito. Ang papel na pera ay lumapag sa isang maliit na putikang tubig. Ayan, sabi ni Crystal. Pang-taxi mo. Keep the change, ate. Tulong ko na yan sa'yo. Para bang sinampal si Elena ng paulit-ulit. Ang pera ay nakahiga sa putik. Naghihintay na damputin niya. Ang pride niya ay sumisigaw na huwag itong kunin. Pero ang kalam ng kanyang sikmura at ang realidad ng buhay ay sumisigaw ng iba. Kung hindi niya ito kukunin, maglalakad siya hanggang mamatay siya sa lamig. Dahan-dahan, sa harap ng kanyang asawa, sa harap ng kabit, at sa harap ng mga nakatitig na kapitbahay, yumuko si Elena. Dinampot niya ang maruming pera. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay namamatay sa sandaling iyon. Good girl, nakangising sabi ni Marco. Bago niya isara ang gate, nagbitiw siya ng huling salita na nagpatigil sa paghinga ni Elena. Huwag kang mag-inarte na parang biktima ka, Elena. Bayad na tayo. Ang halagang nawala sa akin dahil sa pamilya mo. Kulang pa yung paghihirap mo. Ang gate ay sumara ng tuluyan. Ang tunog ng bakal na naglapat ay tila huling hatol ng kamatayan. Naiwan si Elena sa labas. Ang ulan ay lalong lumakas. Hila-hila ang sirang maleta, nagsimula siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may kadena sa kanyang mga paa. Nadaanan niya ang isang asong kalye na sumisiilong sa ilalim ng waiting shed. Ang aso ay nanginginig din sa lamig, payat, at gutom. Tinitigan ni Elena ang aso. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Buti ka pa, bulong niya sa hangin. Buti ka pa. Sanay kang walang nagmamahal. Sanay kang itaboy.
Ako? Akala ko may tahanan ako. Ang aso ay may kalayaan. Siya wala. Siya ay isang alagang hayop na itinapon matapos pagsawaan. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa highway. Ang mga sasakyan ay dumadaan ng mabilis. Ang mga ilaw nito ay nakakasilaw at nakakahilo. Walang taxi na humihinto para sa isang babaeng basang-basa, marumi, at mukhang baliw na hila-hila ang sirang maleta. Ang gutom na kanina pa niya nararamdaman ay naging matinding hilo. Ang hapdi ng paso sa kanyang mga kamay ay humalo sa lamig na tumutusok sa kanyang dibdib. Dumilim ang paningin ni Elena. Ang ingay ng ulan at mga sasakyan ay unti-unting humina, parang lumalayo. Ang huli niyang naramdaman ay ang matigas na semento ng waiting shed na sumalo sa kanyang bumagsak na katawan at ang isipang baka mas mabuti pang hindi na siya magising. Ang amoy ng alkohol at mainit na arroz caldo ang unang sumalubong sa pagbabalik ng diwa ni Elena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Inaasahang makikita ang pamilyar na kisame ng kanilang master bedroom, ngunit ang bumungad sa kanya ay isang lumang bentilador na umiikot ng mabagal sa isang kisameng may mga mantsa ng tulo ng ulan. Hindi ito ang kanyang bahay. Wala na siyang bahay. Napaupo siya ng bigla. Ramdam ang sakit ng kanyang ulo at ang panghihina ng kanyang kalamnan. Nasa isang maliit na klinika siya. Iyong mga libreng pagamutan sa barangay. Sa kanyang tabi, isang matandang doktor na may makapal na salamin ang nag-aayos ng dextrose na nakakabit sa kanyang braso. Gising ka na, Hija. Malumanay na sabi ng doktor. Nakita ka ng mga tanod sa waiting shed. Muntik ka nang mamatay sa hypothermia. Napahawak si Elena sa kanyang leeg. Wala na ang kanyang kwintas. Wala na ang kanyang singsing. Ang suot niya ay isang malaking t-shirt na may tatak ng kandidato sa eleksyon. Marahil ay ipinahiram ng mabuting loob. Salamat po, Doc! Sagot ni Elena. Ang boses ay garalgal pa rin. Tumango ang doktor at inabot ang isang lumang wallet na gawa sa balat. Ito ang wallet na nakuha sa kanyang bulsa. Ito lang ang nakuha sa'yo. Tiningnan ko ang ID mo para malaman kung sino ang tatawagan. Elena Montenegro. Apelyido yan ng sikat na pamilya ng mga abogado dito sa Maynila. Kaano-ano mo sila? Nanigas si Elena. Ang apelyidong yon, ang tinalikuran niya 5 taon na ang nakalilipas para pakasalan si Marco. Ang apelyidong yon ang simbolo ng pride na hindi niya kayang lunukin ngayon. Wala po. Pagsisinungaling ni Elena, umiwas ng tingin. Kapangalan lang po. Nang makalabas siya ng klinika matapos ang ilang oras, hinarap ni Elena ang kanyang bagong realidad. Pumunta siya sa pinakamalapit na ATM machine. Ang puso ay kumakabog sa kaba. May itinabi siyang kaunting ipon sa isang account na hindi alam ni Marco. Pera para sana sa emergency. Ipinasok niya ang card, pinindot ang PIN, hinintay ang balanse. Ang screen ay umilaw, ngunit ang liwanag nito ay nagdala lamang ng dilim sa kanyang mundo. Balanse. 0.00 piso. Napaupo siya sa sahig ng ATM booth. Paano? Paano nalaman ni Marco? Naalala niya bigla ang online banking app na minsan ay hiniram ni Marco para magbayad ng bills. Ang tiwala niya ang naging patalim sa kanyang leeg. Simot. Walang itinira, kahit pambili ng tubig. Naglakad si Elena na parang tulala. Napadpad siya sa isang maingay at mausok na eskinita. Amoy prito, amoy kanal, at amoy pawis ng mga taong nagsisiksikan. Ito ang mundo kung saan siya ipinatapon. Tumigil siya sa tapat ng isang karinderya na puno ng langaw at tao. Isang matabang ale ang nagsisigaw ng order habang naglalagay ng kanin sa plato. Manang, tawag ni Elena. Kailangan niyo po ba ng katulong? Kahit tagahugas lang po, wala po akong matutulugan. Pagkain at tulugan lang po, sapat na.
Tinitigan siya ng alay mula ulo hanggang paa. Mukha siyang basang sisiw, pero ang kinis ng kanyang balat ay hindi maikakaila. Marunong ka ba? Mataray na tanong ng ale. Mukha kang anak mayaman na naligaw ng landas. Baka mabasag mo lang ang mga plato ko. Marunong po ako. Mabilis na sagot ni Elena. Lahat po gagawin ko. Please po. Sa loob ng sumunod na 8 oras, ang mga kamay ni Elena na dating nagpipinta ng mga kuko at humahawak ng mamahaling bag ay nakababad sa maitim at masebong tubig. Hinugasan niya ang daan-daang plato, kutsara at kaldero. Ang likod niya ay sumasakit. Ang binti niya ay namamanhid. Pero hindi siya tumigil dahil ang bawat plato na nahugasan niya ay katumbas ng isang gabing hindi siya matutulog sa kalsada. Nang gabi na, pinatulo siya ng alis sa ilalim ng hagdan sa tabi ng mga sako ng bigas. Binigyan siya ng karton para higaan. Habang nakahiga sa dilim, kinapa ni Elena ang bulsa ng kanyang suot na pantalon. Ang pantalon na suot niya noong pinalayas siya. May naramdaman siyang matigas na bagay, isang USB flash drive. Naalala niya, ito ang flash drive na nahablot niya mula sa ibabaw ng mesa ni Marco. Noong nag-aaway sila, akala niya ay susi ng kotse sa sobrang taranta. Bumangon siya. Ang pagod ay biglang napalitan ng kuryosidad. Tumakbo siya sa kabilang kanto, sa isang PisoNet computer shop na puno ng mga batang naglalaro. Naghulog siya ng 5 piso. Isinaksak niya ang USB, isang folder ang lumabas. Locked. Humihingi ito ng password. Sinubukan niya ang birthday ni Marco. Error. Sinubukan niya ang anibersaryo nila. Error. Napapikit si Elena. Sino ba ang pinakamahalaga kay Marco? Sino ang laging sinusunod ni Marco? Nanginginig ang mga daliri, tinipa niya ang birthday ng kanyang biyenan. Soling 021. Access granted. Bumukas ang folder. Bumaha ang mga dokumento sa screen, mga bank transfer, mga titulo ng lupa, at mga scanned copies ng pirma. Pirma ni Elena. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang binabasa ang laman ng isang PDF file. Ito ay kasulatan ng pagsasangla. Ang ancestral house ng mga magulang niya sa probinsya, ang tanging pamana na natira sa kanya matapos siyang itakwil, ay isinanla ni Marco sa isang loan shark gamit ang pineking pirma ni Elena. At ang petsa? Ang petsa ay nung nakaraang taon pa, habang siya ay nagpapakaalila sa pag-aalaga kay Aling Soling. Ninanakawan na pala siya ng sarili niyang asawa. Hindi lang siya niloko, siya ay pinagnakawan ng kinabukasan. Sa harap ng lumang monitor na nagbiblink ng asul na liwanag, naramdaman ni Elena ang pagbabago ng ihip ng hangin sa kanyang loob. Ang mga luhang kanina pa tumutulo ay natuyo. Ang takot ay naging puot. Akala niyo ba tapos na ako? Bulong niya sa hangin, ang boses ay mababa at mapanganib. Nagsisimula pa lang tayo. Sa harap ng kumukurap na monitor ng computer sa loob ng masikip na PisoNet, naramdaman ni Elena ang kakaibang uri ng ginaw. Hindi ito galing sa aircon, kundi galing sa katotohanang nasa harap niya. Ang mga dokumentong nakascan sa screen ay hindi lamang mga papel. Ang mga ito ay ebidensya ng kanyang pagiging tanga. Binasa niya ang petsa ng deed of mortgage. 1 taon na ang nakalilipas. Bumalik ang kanyang alaala sa panahong iyon. Nakaratay siya sa ospital noon dahil sa sobrang pagod sa pag-aalaga kay Aling Soling. Dumating si Marco na may dalang mga dokumento. Sinasabing kailangan daw ng pirma niya para sa health insurance at hospital release. Dahil sa tiwala at hilo ng gamot, pumirma siya ng hindi nagbabasa. Ang akala niyang pirma para sa kanyang kaligtasan ay siya palang pirma para ibenta ang kanyang nakaraan. Ang ancestral house sa Bulacan, ang bahay kung saan siya lumaki, ang bahay na puno ng alaala ng kanyang yumaong ina, ay isinangla ni Marco sa halagang 5 milyong piso. At saan napunta ang pera? Nag-scroll pababa si Elena. May folder na may label na Project Crystal. Nanginginig ang kanyang mga daliri
Habang binubuksan ito, bumungad sa kanya ang mga resibo. Condo unit sa Makati, brand new SUV at mga resibo ng mamahaling jewelry shop. Ang petsa ng pagbili ng sasakyan ay kasabay ng petsa ng kanyang kaarawan. Ang araw na sinabi ni Marco na wala silang pera kaya pansit lang ang handa nila. Hayop ka, Marco? Bulong ni Elena. Ang luha ay tumutulo. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa purong poot. Ang pamilya ko ang nagpakain sa'yo, pero ang pamilya ko rin ang ninakawan mo. Pero hindi pa doon natatapos ang pasakit. Sa huling bahagi ng folder, may screenshot ng Facebook post ni Crystal. Sa larawan, nakangiti si Crystal habang nakaupo sa driver's seat ng bagong kotse. Ang caption ay, "Blessed with the best man. Thanks Daddy M for the gift." Ngunit hindi ang kotse ang dumurog sa puso ni Elena, kundi ang nakasuot sa leeg ni Crystal, isang kwintas na perlas. South Sea Pearls na may palawit na hugis krus na may maliliit na diamante. Napahawak si Elena sa kanyang leeg. Iyon ang kwintas ng kanyang ina. Ang kwintas na sinabi ni Marco na nawala daw noong nagkaroon ng renovation sa bahay. Ang kwintas na iniyakan ni Elena ng ilang buwan dahil pakiramdam niya ay nawala ang huling koneksyon niya sa kanyang ina. Iyon pala ay ninakaw ni Marco at ibinigay sa kanyang kabit. Suot ng babaeng sumira sa kanyang buhay ang alaala ng kanyang ina. Ang sagradong bagay na yon ay dumampi sa balat ng isang ahas. Isang matinding init ang umakyat sa ulo ni Elena. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Ang dating Elena na maamo, ang Elena na laging nagpaparaya, ang Elena na takot sa gulo, ay unti-unting namamatay sa harap ng monitor na yon. Tumayo siya, kinuha ang USB at mahigpit na hinawakan ito sa kanyang palad. Ang sakit ng bakal na tumutusok sa kanyang balat ay nagpaalala sa kanya na gising siya, na totoo ito at kailangan niyang lumaban. Naglakad siya palabas ng computer shop at pumasok sa maruming palikuran ng karinderya. Humarap siya sa basag na salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng losyang. Mahaba at buhaghag ang buhok, maitim ang ilalim ng mata, at mukhang matanda sa kanyang edad. Ito ang Elena na nilikha ni Marco. Ang alilang Elena. Sa gilid ng lababo, nakita niya ang isang lumang gunting na ginagamit panggupit ng sachet ng shampoo. Kalawangin ito at mapurol pero sapat na. Kinuha ni Elena ang gunting. Tinitigan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na gustong-gusto ni Marco na mahaba dahil mukha daw siyang disente. Tapos na akong maging disente, bulong niya. Sa isang marahas na galaw, inipit niya ang isang kumpol ng kanyang buhok at ginupit ito. Ang tunog ng pagputol ng buhok ay tila tunog ng pagputol ng kadena. Isa pa at isa pa. Ang mahahabang hibla ng kanyang nakaraan ay bumagsak sa maruming sahig ng banyo. Hindi pantay ang gupit. Hanggang balikat na lang ito ngayon, magulo at matapang tignan. Nang tumingin siya ulit sa salamin, hindi na siya mukhang biktima. Mukha na siyang babaeng wala nang mawawala. Hinugasan niya ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Ang mata niya ay nagbago. Wala na ang takot. Ang natitira na lang ay isang misyon. Lumabas siya ng eskinita, bitbit ang USB at ang natitirang barya sa kanyang bulsa. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya na ang susunod niyang gagawin ay ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Ang lunukin ng kanyang pride at harapin ang taong tinalikuran niya para sa maling pag-ibig. Sumakay siya ng jeep, tapos ay naglakad ng mahaba papasok sa isang eksklusibong subdivision na matagal na niyang hindi napuntahan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat tingin sa mga pamilyar na kalsada ay nagbabalik ng alaala ng kanyang pagrebelyo noon. Nakarating siya sa tapat ng isang malaking gate na gawa sa itim na bakal at ginto. Ang Mansyon de Montenegro, ang bahay na punong-puno ng kapangyarihan at yaman. Dati, tumakas siya dito dala ang pag-asa ng pag-ibig. Ngayon, bumalik siya dito, dala ang mga sugat ng pagkakanulo. Pinindot niya ang doorbell. Matagal bago may sumagot.
Bumukas ang maliit na siwang ng gate. Ang matandang katiwala na si Manong Berto ang sumilip. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Senyorita Elena? Gulat na tanong ng matanda. Kayo po ba yan? Diyos ko, ano pong nangyari sa inyo? Si Papa Manong? Nandyan ba siya? Tanong ni Elena. Ang boses ay matatag, ngunit may halong kaba. Hindi sumagot si Manong Berto. Sa halip, dahan-dahan niyang binuksan ang malaking gate. Ang ingay ng bakal ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Elena. Ang hardin ay gaya pa rin ng dati, malago at maayos. Ngunit nang tumingin siya sa veranda, natigilan siya. Inaasahan niyang makita ang kanyang ama, si Don Rogelio Montenegro, ang kinatatakutang abogado ng Maynila na nakatayo ng tuwid, may hawak na tungkod, at sasalubungin siya ng galit at sermon. Ngunit ang nasa veranda ay isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. Payat na ito, puti na ang lahat ng buhok, at may nakakabit na oxygen tank sa gilid. Naramdaman ni Elena ang pagguho ng kanyang mundo sa ikalawang pagkakataon. Ang higanting ama na akala niya ay laging nandyan para sumbatan o saluhin siya, ay tila paubos na rin ang oras. Nagkatitigan sila. Ang mga mata ni Don Rogelio, sa kabila ng sakit, ay matalim pa rin. Tinitigan niya ang kanyang anak na gulo-gulo ang buhok, marumi ang damit, at punong-puno ng galit at sakit. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang mabigat na paghinga ng 2 taong pinaglayo ng pride at pinagtagpo muli ng tadhana. Bumigat ang hangin sa pagitan ng mag-ama. 5 taon ang lumipas, ngunit pakiramdam ni Elena ay 1 siglo ang nawala sa kanila. Ang kanyang ama, si Don Rogelio Montenegro, ang kinatatakutang agila ng korte na dating nakatayo ng tuwid at may boses na nagpapayanig sa mga hukom, ngayon ay nakaupo sa isang wheelchair, payat at may nakakabit na nasal cannula sa ilong. Gusto niyang tumakbo pabalik sa gate. Hiyang-hiya siya. Siya na umalis ng taas noo, nakasuot ng designer dress at puno ng pagmamalaki na kaya niyang mabuhay nang wala ang ama, ay bumalik ngayon na parang basahan. Ang buhok niyang gupit-gupit, ang damit niyang puno ng putik, at ang amoy ng kalsada na nakakapit sa kanya ay sampal sa dangal ng pamilyang Montenegro. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ama, habang hawak ang armrest ng upuan, gumuho ang huling pader ng kanyang pride. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang bawat hakbang ay mabigat. Nang makarating siya sa paanan ng hagdan ng veranda, hindi na kinaya ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na marmol. Ang putik mula sa kanyang pantalon ay dumikit sa malinis na sahig. Yumuko siya hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa semento sa paanan ng kanyang ama. Papa! Ang boses niya ay basag, halos hindi marinig dahil sa pag-iyak. Patawad po, patawad. Hindi sumagot si Don Rogelio. Narinig lamang ni Elena ang ugong ng oxygen tank at ang tunog ng gulong ng wheelchair na lumalapit sa kanya. Inaasahan niya ang sermon. Inaasahan niya ang, sabi ko na sa'yo eh. Inaasahan niya ang galit. Ngunit ang naramdaman niya ay isang mainit at nanginginig na palad na dumapos sa kanyang ulo. Hinaplos nito ang kanyang buhok, ang buhok na magulo, at hindi pantay ang pagkakagupit. Anong ginawa nila sa prinsesa ko? Mahinang tanong ng matanda. Ang boses nito ay garalgal, puno ng sakit na pilit itinatago. Nag-angat ng tingin si Elena. Nakita niya ang mga luha sa mata ng kanyang ama na dumadaloy sa kulubot nitong pisngi. Ito ang unang beses na nakita niyang umiyak ang kanyang ama. Papa, wala na po akong lahat. Humahagulgol na sumbong ni Elena na parang batang paslit muli. Kinuha nila ang bahay, kinuha nila ang pera, pati ang kwintas ni Mama. Suot ng kabit niya. Papa, wala na akong mukhang maihaharap sa inyo. Umiling si Don Rogelio. Pinahid niya ang luha sa pisngi ni Elena
gamit ang kanyang thumb. Ang gasgas sa pisngi ni Elena ay nagpaigting sa panga ng matanda. Mayaman tayo, Elena, pero hindi pera ang nawala sa'yo. Ang nawala sa'yo ay ang sarili mo, sabi ng ama. Ang boses ay nagsisimula na ng tumigas. Bumabalik ang dating tapang. Pero nandito ka na. At hanggat humihinga ako, walang pwedeng umapi sa Montenegro. Lumingon si Don Rogelio sa nakatulalang katiwala. Berto, tawagin mo si Manang Fe. Sabihin mo, ipagluto ang anak ko. Sinigang, yung maasim na maasim, at maghanda ng mainit na tubig pampaligo. Ngayon na, ilang sandali pa, nasa loob na sila ng malaking dining hall. Nakaupo si Elena sa kanyang dating pwesto. Nakaligo na siya at nakasuot ng malinis na robe, pero ang mga sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Inihain ni Manang Fe ang mainit na sinigang na hipon. Ang usok nito ay nagdala ng pamilyar na amoy ng tahanan. Ang init ng sabaw ay tila niyakap ang nanlalamig na kalamnan ni Elena. Sa unang higop na papikit siya, ito ang lasa ng pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng 5 taon. Sa bahay ni Marco, siya ang tagaluto, siya ang tagasilbi. Dito, siya ay anak. Habang kumakain siya ng mabilis dahil sa gutom, pinagmamasdan siya ng kanyang ama. May inilabas si Don Rogelio na isang makapal na black folder at inilapag sa mesa. Hindi ako naging bulag, Elena, panimula ng ama. Alam ko ang mga pinagagagawa ng asawa mo, ang pagsusugal niya, ang pambababae niya, at ang paglustay niya sa pera mo. Napatigil si Elena sa pagsubo. Alam niyo po, bakit hindi niyo ako tinulungan? Dahil matigas ang ulo mo, diretso ang sagot ng ama. Kung tinulungan kita noon, magagalit ka lang sa akin. Sasabihin mong pinapakialaman ko ang buhay mo. Kailangan mong madapa para matuto kang bumangon. Masakit para sa akin na panoorin kang masaktan, anak. Araw-araw, gusto kong sugurin ang Marco na yan at ipakain sa buwaya. Pero naghintay ako. Hinihintay kong ikaw mismo ang pumunta sa gate ko. Binuksan ni Don Rogelio ang folder. Ito ang regalo ko sa pagbabalik mo. Hindi pera kundi bala. Tiningnan ni Elena ang laman. Ito ay background check kay Crystal. Crystal May Season, basa ni Elena. Dating GRO sa Pasay. May 3 kaso ng estafa at natigilan si Elena. May asawa na siya sa probinsya? Hindi lang yan. Dagdag ng ama, isang munting ng ngiti ang sumilay sa labi. Yung lupa na tinatayuan ng opisina ni Marco? Sa kumpanya ko nakapangalan ng titulo. Hinayaan ko lang siyang gamitin ito ng libre para sa'yo, pero ngayong wala ka na doon, pwede ko nang bawiin anumang oras. Naramdaman ni Elena ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Hindi na siya nag-iisa, may kakampi na siya. At ang kakampi niya ay ang pinakamatalinong tao na kilala niya. Papa, sabi ni Elena, ang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong bawiin ang lahat, hindi lang ang lupa. Gusto kong bawiin ang dignidad ko. Gusto kong maramdaman nila ang hirap na dinanas ko. Tumango si Don Rogelio. Kung gayon, itigil mo na ang pag-iyak. Kumain ka. Magpalakas ka. Dahil bukas, hindi na si Elena na martir ang gigising. Bukas, ang gigising ay si Attorney Elena Montenegro. Tinuro ng ama ang pader kung saan nakasabit ang alikabok na bar diploma ni Elena. Matagal ka nang natutulog, attorney. Oras na para magtrabaho. Tinitigan ni Elena ang diploma. 5 taon niyang kinalimutan na isa siyang abogado. 5 taon niyang pinalitan ang batas ng mga recipe ng ulam at labahan. Dahan-dahan, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng saya. Ito ay ngiti ng isang sundalong handa nang sumugod sa digmaan. Opo, Papa, sagot niya habang humihigop ng mainit na sabaw. Magtatrabaho na ako. Sa labas, tumigil na ang ulan. Ang buwan ay sumilip sa mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi, tila nagbabadya ng isang bagong umaga
na puno ng pagtutuo sa pamumuhay. Lumipas ang mga buwan na tila usok. Ang tag-ulan ay napalitan ng hanging amihan, ngunit sa loob ng mansyon ng mga Montenegro, ang apoy ay hindi namamatay. Gabi-gabi, ang ilaw sa silid-aklatan ay nananatiling bukas hanggang madaling araw. Kung noon, ang hawak ni Elena ay sandok at kawali. Ngayon ay mga makakapal na libro ng batas at constitutional law. Ang amoy ng bleach at fabric conditioner na dati ay nakakapit sa kanyang balat ay napalitan ng amoy ng lumang papel at mainit na kape. Hindi naging madali ang kanyang pagbabalik. Ang kanyang utak na pinurol ng 5 taong panonood ng mga walang kwentang teleserye at pakikinig sa tsismis ni Aling Suling ay kailangang hasain muli. Sa unang linggo, sumakit ang kanyang ulo. Nagsuka siya sa sobrang pressure. Gusto niyang sumuko kapag nakikita niya ang dami ng kailangang basahin. "Pagod ka na?" tanong ni Don Rogelio habang nakamasid sa kanyang wheelchair. "Pwede namang bumalik ka na lang sa paglalaba kay Marco." Anging mga salitang yon ay parang latigo. Sa bawat insulto ng ama, mas lalong nag-iinit ang dugo ni Elena. Hindi siya nag-aaral para sa diploma. Nag-aaral siya para sa buhay niya. Nag-aaral siya para sa araw na dudurugin niya ang mga taong umapak sa kanya. Kasabay ng pagtalas ng kanyang isipan ay ang pagbabago ng kanyang anyo. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, tumatakbo siya sa malawak na hardin ng mansyon. Ang pawis na tumutulo sa kanyang katawan ay tila inilalabas ang lahat ng laso ng nakaraan. Ang taba na nakuha niya sa kakain ng leftovers ng pamilya ni Marco ay unti-unting nawala. Ang kanyang katawan ay naging fit at matikas. Nagpagupit siya sa isang sikat na stylist. Ang buhok na ginupit niya ng padaskol sa banyo ay inayos. Ngayon, isa na itong slick bob cut, maiksi, matapang at nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at matatalim na jawline. Dinala siya ng kanyang ama sa pinakamahusay na dermatologist. Ang balat niyang naging magaspang at oily dahil sa stress ay bumalik sa pagiging makinis at porselana, tulad ng isang tunay na heredera. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang maamong Elena na laging nakayuko. Ang pumalit ay isang babaeng marunong tumitig ng diretso, isang babaeng hindi na kailanman magpapaumanhin sa kanyang pag-iral. Isang hapon, habang nakasakay sa isang itim na sedan na may tinted windows, dumaan si Elena sa eskinita kung saan siya dating natulog. Huminto ang sasakyan sa tapat ng karinderya. Nakita niya ang matabang Ali na nagpapawis pa rin sa pagluluto. Bumaba ang driver ni Elena at iniabot sa Ali ang isang makapal na sobre. "Para saan to?" gulat na tanong ng Ali. "Tulong po yan galing kay Ma'am Elena," sagot ng driver. Ang sabi niya, "Salamat sa mainit na lugaw at sa karton." Di mula sa loob ng kotse, pinanood ni Elena ang pagluha ng Ali. Hindi niya kinalimutan ang lasa ng gutom. Ang karanasang yun ang magiging angkla niya para hindi siya lamunin ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa kabilang banda ng lungsod, nagsimula ng maramdaman ni Marco ang epekto ng Miss Ellie. Si Miss Ellie ay isang misteryosong investor na biglang sumulpot sa stock market. Walang nakakakilala sa kanya, pero ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bumili si Miss Ellie ng share sa mga suppliers ng kumpanya ni Marco. Pagkatapos, bigla niyang ipinatigil ang supply ng materyales dahil sa internal review. Nataranta si Marco na delay ang kanyang mga construction projects. Nagalit ang mga kliyente. "Sino ba tong Miss Ellie na to?" Sigaw ni Marco sa kanyang opisina habang hinahagis ang telepono. Si Crystal, na ngayon ay malaki na ang tiyan at puro alahas ang katawan, ay walang pakialam. "Hayaan mo na yan, Hon. Stress lang yan. Baka naiinggit lang sa success natin. Ang mahalaga, invited tayo sa Grand Charity Gala ngayong gabi. Kailangan nating magpa-impress sa mga big shots." Hindi nila alam, ang gala na yon ay hindi para sa kanila. Sa mansyon ng mga Montenegro, nakatayo si Elena sa harap ng isang malaking salamin.
Suot niya ang isang crimson red gown na gawa ng isang sikat na designer. Ang tela ay parang likidong apoy na yumayakap sa kanyang kurba. Wala itong masyadong palamuti dahil ang tunay na hiyas ay siya mismo. Sa kanyang leeg, suot niya ang isang kwintas. Hindi ang kwintas ng ina niya na nasa kay Crystal, kundi isang mas malaki at mas makinang na diamond necklace na regalo ng kanyang ama. Handa na ang sasakyan, senyorita, sabi ni Manong Berto, na ngayon ay nakangiti na nang may paghanga. Naglagay si Elena ng red lipstick. Ang kulay ng dugo, ang kulay ng digmaan. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa huling pagkakataon. Paalam, Elena na tanga, bulong niya sa salamin. Humarap siya sa pinto kung saan naghihintay ang kanyang ama. Suot ni Don Rogelio ang kanyang barong Tagalog. Nakaupo sa wheelchair pero mukhang hari pa rin. Anak, sabi ng ama, puno ng pagmamalaki. Ipakita mo sa kanila kung sino ang kinakalaban nila. Ngumiti si Elena. Isang ngingiti na hindi umabot sa mata, pero puno ng pangako ng sakit para sa mga kaaway. Hindi lang pakikilala ang gagawin ko, Papa. Sagot niya habang sinusuot ang kanyang stilettos. Maniningil ako. Ang tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang countdown ng isang bombang sasabog. Click, click, click. Ang entablado ay handa na. Ang mga lobo ay naghihintay. At ang phoenix ay parang lumilipad na papunta sa apoy. Ang hangin sa loob ng Manila Hotel Grand Ballroom ay amoy ng mamahaling pabango at salapi. Ang tunog ng mga kristal na kopita na nagkikiskisan at ang mahinang tugtog ng orkestra ay lumikha ng isang mundong tila malayo sa realidad ng karamihan. Ito ang mundo kung saan gustong-gustong mapabilang ni Marco. Pumasok si Marco, nataas ang noo. Suot ang isang tuxedo na binili pa niya sa Europe gamit ang perang ninakaw niya sa asawa. Nakakapit sa kanyang braso si Crystal na ipinagmamalaki ang kanyang 6 na buwang tiyan na nababalot ng isang sequined gown. Sa leeg ni Crystal, kumikinang ang South Sea pearl necklace na ninakaw nila kay Elena. Hon, ang daming elite! Bulong ni Crystal. Ang mga mata ay nanlalaki sa inggit at paghanga. Sigurado ka bang invited tayo? Siyempre naman, mayabang na sagot ni Marco. Inaayos ang kanyang kurbata. Ako ang CEO ng Marco Build. Tayo ang future ng industriyang ito. At tingnan mo sila. Lahat sila nakatingin sa atin. Totoo. Nakatingin ang mga tao, ngunit hindi dahil sa paghanga. Nakatingin sila dahil sa overacting na paglantod ni Crystal at sa sobrang kinang ng suot nito na hindi bagay sa isang formal na charity gala. Pero sa isip ni Marco, hari at reyna sila ng gabing iyon. Biglang namatay ang mga ilaw sa hall. Ang tanging natira ay ang spotlight na nakatutok sa malaking hagdanan sa gitna ng entablado. Nagsalita ang host sa mikropono. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ladies and gentlemen, please welcome our newest platinum benefactor, ang babaeng nag-donate ng 10 milyong piso para sa gabing ito. Miss Ellie Montenegro. Montenegro, naniga si Marco. Ang apelyidong yon. Ang apelyidong 5 taon na niyang hindi naririnig dahil pinagbawal niya kay Elena na gamitin ito. Bumukas ang dambuhalang pinto sa itaas ng hagdan. Lumabas ang isang babae, hindi siya naglakad. Siya ay tila lumutang. Suot niya ang isang crimson red gown na gawa sa seda, hapit na hapit sa kanyang katawan, na nagpapakita ng kurba ng isang diyosa. Ang slit ng kanyang gown ay umabot sa hita, nagpapakita ng kurba ng isang diyosa. Ang bawat hakbang niya pababa ay tila pagyanig ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Marco. Ang buhok niyang slick bob ay nagbigay diin sa kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng mga tunay na brilyante. Isang malaking kaibahan sa perlas na suot ni Crystal na bagaman totoo ay nakaw naman. Nabitiwan ni Marco ang hawak niyang champagne flute. Ang babasaging kristal ay bumagsak sa makinis na sahig at nagkalat ang bubog at alak sa paanan niya, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng pababa ng hagdan. Ang babaeng pinalayas niya
na parang basahan ilang buwan na ang nakalilipas ay ngayoy naglalakad na parang reyna ng buong mundo. Elena, bulong niya, ang lalamunan ay biglang nanuyo at garalgal. Napahawak si Crystal sa braso ni Marco ng mahigpit. Halos bumaon ang kuko niya sa suit nito. Ang inggit sa kanyang mukha ay agad napalitan ng takot. Sino yan, babe? Bakit kamukha niya si Manang Elena? Imposible yan. Wala siyang pera. Hindi sila nilingon ni Elena. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa event host at nakipagbeso. Ang kilos ay puno ng grace at sophistication. Ang mga business tycoons na dating hindi pumapansin kay Marco ay naguunahan ngayon na kamayan ang bagong dating na dunya. Matapos ang introduction, naglakad si Elena palapit sa pwesto ni Marco. Ang puso ni Marco ay kumabog ng mabilis, kalahating takot, kalahating pagnanasa. Hindi niya maalis ang tingin sa dating asawa. Tumigil si Elena sa harap nila, hindi para batiin sila, kundi para kumuha ng panibagong baso ng champagne mula sa waiter na nasa likod nila. Ang amoy ng kanyang pabango, isang mamahaling scent na amoy jasmine at money, ay sumampal sa ilong ni Crystal. Elena! Hindi na nakatiis si Marco. Hinablot niya ang siko ng babae. Ikaw ba talaga yan? Anong palabas to? Saan ka kumuha ng pambili ng gown na yan? Sa tatay mong pilay. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang tingin niya sa kamay ni Marco na nakahawak sa braso niya. Tila ba isa itong maruming insekto? Sa isang matalim na tingin lamang, napabitaw si Marco. Excuse me? Malamig na sabi ni Elena. Ang boses niya ay hindi na ang boses ng martyr na asawa. Ito ay boses ng isang CEO. Do I know you? Huwag kang magkaila, sigaw ni Marco na nakakuha ng atensyon ng ilang bisita. Asawa mo ako. Tumawa ng mahina si Elena. Isang tawang walang saya, kundi puno ng pangungutya. Ikaw pala yan, Marco. Hindi kita nakilala. Mukha ka kasing stressed. At ito ba? Lumingon siya kay Crystal. Ang ipinalit mo sa akin? Ang mistress na mahilig sa leftovers? Namula si Crystal sa galit. Anong leftovers? Buntis ako sa anak niya. Ikaw ang leftover, manang. Ngumiti lang si Elena at humakbang palapit kay Crystal. Yumuko siya ng bahagya para bumulong, pero sapat para marinig ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kwintas na suot ng kabit. Ang ganda ng kwintas mo, Hija, puri ni Elena. Pero ang tono ay nagyayelo. Alam mo ba kung kanino galing yan? Galing yan sa isang patay, sa nanay ko. At ang sabi ng matatanda, ang sino mang magnakaw sa patay ay sinusundo ng maaga. Namutla si Crystal at napahawak sa kanyang leeg. Tila biglang uminit ang mga perlas sa kanyang balat. Tinalikuran sila ni Elena at nagsimulang maglakad palayo. Hindi pa tayo tapos, pahabol ni Marco. Akmang susunod, pero hinarang siya ng security ng event. Lumingon muli si Elena. Sa ilalim ng chandelier, ang kanyang anino ay tila isang higanting pakpak na bumabalot sa takot ni Marco. Tama ka, Marco. Sagot niya ng malakas, sapat para marinig ng mga investors sa paligid. Hindi pa tayo tapos, nagsisimula pa lang ang paniningil. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang asawang pwede niyang utus-utusan. Siya ay isang bagyo na paparating pa lamang upang wasakin ang lahat ng kanyang itinayo. Ang opisina ng Marco Build ay tila isang barkong palubog na sa gitna ng dagat. Ang dating maingay at abalang headquarters ay nababalot ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagring, ngunit walang sumasagot dahil ang mga empleyado ay isa-isang nagsisipag-alisan. Ang mga suppliers ay nagpuputol ng kontrata at ang mga bangko ay nagpapadala na ng demand letters. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si Marco sa kanyang swivel chair, hilot-hilot ang kanyang sentido na tila puputok na sa sakit. Ang kanyang pride ay unti-unting nadudurog
kasabay ng pagbagsak ng kanyang kumpanya. Biglang bumukas ang pinto nang walang katok. Inaasahan niya ang isa na namang galit na kliyente, ngunit ang pumasok ay ang huling taong inaasahan niyang makikita sa kanyang teritoryo. Si Elena. Hindi na ito ang Elena na nakasuot ng gown nung gabi ng gala. Ngayon, suot niya ay isang power suit na kulay puti. Malinis, matalim, at nagmumukhang anghel ng kamatayan. Ang bawat hakbang ng kanyang stilettos sa carpeted floor ay puno ng awtoridad. Anong ginagawa mo dito? Asik ni Marco, bagaman may halong takot ang kanyang boses. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Umupo si Elena sa silyang nasa tapat ng mesa ni Marco nang hindi inaalok. Ipinatong niya ang isang itim na leather folder sa ibabaw ng mesa. Negosyo, Marco. Kalmadong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang nakikipag-usap lang sa isang estranghero. Nabalitaan kong nasa financial crisis ka at bilang isang investor, nakikita ko ang potential ng mga proyekto mo kung may tamang pondo. Napakunot ang noo ni Marco. Tutulungan mo ako? Pagkatapos ng nangyari sa gala, ibang ka ba? Tumawa ng mahina si Elena. Huwag kang feeling, Marco. Hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito sa pera. Alam kong magaling kang architect. Sayang naman kung babagsak ang kumpanya mo dahil lang sa bad management. Gusto kong bilhin ang shares mo para maisalba ang kumpanya. Ikaw pa rin ang CEO, pero ako ang magiging majority owner. Nasilaw si Marco. Ang ego niya ay agad na pinalaki ng papuri ni Elena. Oo nga naman, isip niya. Magaling ako. Sayang ako. Ang pag-aakala niyang kailangan siya ni Elena ay nagpabalik ng kanyang kayabangan. Magkano? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa kasakiman. Sapat para bayaran lahat ng utang mo at bumili ng bagong bahay para sa pamilya mo. Sagot ni Elena. Idiniin ang salitang pamilya nang may halong pang-uuyam. Aabutin na sana ni Marco ang folder nang biglang bumukas nang padabog ang pinto ng opisina. Pumasok si Crystal, hinihingal at gulo-gulo ang buhok. Ang suot niyang damit ay hapit na hapit sa kanyang malaking tiyan at ang mukha niya ay puno ng grease mula sa pagkain ng fried chicken. Babe! Huwag kang maniwala sa kanya, tili ni Crystal na agad lumapit at hinablot ang braso ni Marco. Niloloko ka lang niyan. Gusto ka lang niyang agawin sa akin. Tumingin si Elena kay Crystal nang may pagkasuklam. Tila ba nakakita siya ng ipis sa isang fine dining restaurant. Crystal! Bati ni Elena ng malamig. Mabuti naman at nakarating ka. Pero this is a board meeting. Hindi ito lugar para sa mga walang pinag-aralan. Anong sabi mo? Akmang susugurin ni Crystal si Elena, pero pinigilan siya ng kanyang tiyan. Ahas ka! Pumunta ka dito para landiin ang asawa ko! Tumayo si Elena ng dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang blazer at tiningnan si Marco. Marco, sabi ni Elena ng seryoso. Nandito ako para mag-alok ng solusyon sa problema mo. Pero kung mas gusto mong makinig sa sigaw ng mistress mong walang alam sa negosyo kaysa sa logic, aalis na ako. Sayang ang offer ko. Akmang kukunin ni Elena ang folder. Natunaw ang tapang ni Marco. Ang takot na mawalan ng pera at bumagsak ang kumpanya ay mas matimbang kaysa sa pag-iyak ni Crystal. Wait, Elena! Sigaw ni Marco. Humarap siya kay Crystal at tinulak ito ng bahagya palayo. Crystal, tumahimik ka. Wala kang alam dito. Lumabas ka muna. Pero babe, sabi ko lumabas ka. Sigaw ni Marco. Ang ugat sa leeg ay lumabas sa galit. Puro ka gastos. Wala ka namang naitutulong. Hayaan mo akong magtrabaho. Natigilan si Crystal. Napahiya siya sa harap ng kanyang kaaway. Ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mata. Pero hindi ito luha ng awa, kundi luha ng pagkatalo. Padabog siyang lumabas ng opisina. Iniiwan ang tagumpay sa mga kamay ni Elena. Umupo muli si Elena.
Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang divide and conquer ay gumana. Now that the trash is out, sabi ni Elena, ibinalik ang folder kay Marco. Pirmahan mo na. Ito ang solusyon sa lahat ng problema mo. Binuksan ni Marco ang folder. Nakita niya ang tseke na nakalakip. Isang halaga na hindi niya kayang tanggihan. Ang mga mata niya ay napako sa mga numero, hindi sa mga maliliit na letra ng kontrata. Hindi niya binasa ang clause tungkol sa asset forfeiture kapag nagkaroon ng breach of contract. Hindi niya binasa na ang lupa ng kumpanya ay kasama sa collateral. Ang nasa isip lang niya ay, panalo ako. Nasa akin ang pera, nasa akin pa rin ang kumpanya, at babalik sa akin si Elena. Kinuha ni Marco ang kanyang gold pen. Ang nanginginig niyang kamay ay dahan-dahang lumapat sa papel. Scritch, scratch. Ang tunog ng tinta sa papel ay tila musika sa pandinig ni Elena. Iyon ang tunog ng paghuhukay ni Marco ng sarili niyang libingan. Congratulations, Marco, sabi ni Elena habang inaabot ang kamay para sa handshake. Ang kanyang palad ay malamig, parang yelo. Welcome to hell. Pero hindi yun narinig ni Marco. Abala siya sa pagtingin sa tseke. Tumalikod si Elena at naglakad palabas. Nang makapasok siya sa elevator, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang ama. Papa? Bulong niya habang nagsasara ang pinto ng elevator. Tinatakpan ng tanawin ang opisina ni Marco. Nakakagat na ang daga sa patibong. Simulan na ang kaso. Ang elevator ay bumaba ng mabilis, kasabay ng paparating na pagbagsak ng buhay ni Marco. Ang loob ng courtroom ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang mismong hangin ay natatakot gumalaw. Ang bawat paghinga ng mga taong nandoon ay maririnig. Sa gitna ng silid, nakaupo si Marco kasama ang kanyang abogado. Kampante pa rin ang hitsura, habang sa kabilang panig ay nakaupo si Elena, ang babaeng binuo muli mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Sa likuran, nakaupo sa kanyang wheelchair si Don Rogelio Montenegro. Ang kanyang presensya ay tila isang anino ng kamatayan na nakamasid sa bawat galaw ni Marco. Naroon din si Aling Soling na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Yakap-yakap ang kanyang bag habang panakanakang tumitingin kay Crystal na nasa tabi niya. Tumunog ang matigas na kahoy ng mazo sa ibabaw ng mesa ng hukom, hudyat ng pagsisimula ng pagtutuos. Ang tunog na yon ay tila huling babala para sa mga makasalanan. Tumayo si Elena, hindi bilang biktima, kundi bilang ang matalim na kumpas ng batas. Your Honor, panimula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ipinipresenta namin ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng pag-aari ng Marco Build, kabilang ang lupang kinatatayuan nito, ay nakuha sa pamamagitan ng panloloko at pamemeke ng mga lagda ng aking kliyente, na ako mismo. Natawa ng mahina ang abogado ni Marco. Your Honor, ito ay isang desperadong hakbang lamang ng isang nasaktang asawa. Ang mga pirma sa mga dokumentong yon ay legal at dumaan sa tamang proseso. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Inilabas niya ang USB na nakuha niya noon. Ito ang lahat ng original files mula sa personal na computer ni Mr. Marco Gonzales, wika ni Elena habang iniaabot ang drive sa clerk of court. Makikita rito ang mga digital trails ng pag-edit sa aking pirma, ang mga pag-uusap nila ng isang pekeng notaryo, at ang mga bank transfers na nagpapatunay na ang perang pambili ng kumpanyang ito ay nanggaling sa pagsasangla ng aking ancestral home nang walang pahintulot ko. Habang ipinapakita sa screen ang mga ebidensya, nagsimulang magbago ang kulay ng mukha ni Marco. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Elena. Hindi totoo yan. Pineke niya ang ebidensya. Sigaw ni Marco, na agad namang pinatahimik ng hukom.
Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang huling hagupit ni Elena. Your Honor, may isa pa kaming testigo, sabi ni Elena. Tumingin siya ng diretso kay Crystal na ngayoy nanginginig na sa takot. Ang motibo ni Mr. Gonzales sa lahat ng pagnanakaw na ito ay upang sustentuhan ang luho ng kanyang mistress at ang inaakala niyang magiging tagapagmana niya. Lumingon si Elena kay Crystal. Crystal May Season, o dapat ko bang sabihing Ginang Crystal May Garcia? Nagbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Namutla si Crystal. Tila ba gusto na niyang lamunin ng lupa. Ipinipresenta ko rin ang marriage contract ni Crystal sa kanyang asawa sa probinsya na hindi pa napapawalang bisa. Patuloy ni Elena, ang bawat salita ay parang bala na tumatama sa dibdib ni Marco. At ang pinakaimportante, ang DNA test result ng dinadala ni Crystal. Kinuha ni Elena ang isang piraso ng papel at itinaas ito para makita ng lahat, lalo na ni Aling Soling. Ang bata sa sinapupunan ni Crystal ay hindi kay Marco Gonzales. Ito ay anak ng kanyang tunay na asawa sa probinsya na lihim niyang binibisita gamit ang pera ni Marco. Isang malakas na singhap ang namayani sa courtroom. Ano? Sigaw ni Aling Soling. Tumayo siya at dinuro si Crystal. Ikaw na ahas ka. Niloko mo kami. Ang apo ko. Nasaan ang apo ko? Napasabog sa iyak si Crystal, hindi na makapagsalita. Si Marco naman ay tila naging rebulto sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mundo, na itinayo niya sa kasinungalingan, ay gumuho sa isang iglap. Ang anak na inaasahan niyang magdadala ng kanyang pangalan ay hindi pala sa kanya. Ang lahat ng ninakaw niya ay para sa anak ng ibang lalaki. Your Honor, pagtatapos ni Elena, tiningnan niya si Marco ng may halong pandidiri at awa. Hinihiling namin ang kagyat na pagsasampa ng kasong plunder, falsification of public documents, at adultery laban sa mga nasasakdal. Ang hukom ay tumingin ng seryoso sa mga ebidensya. Ang bawat pahina ng kasaysayan ng kataksilan ni Marco at Crystal ay nakaladlad sa harap ng hustisya. Dahil sa bigat ng mga ebidensyang iprinisinta, seryosong saad ng hukom, ang korte ay naglalabas ng utos para sa agarang pag-freeze ng lahat ng assets ni Marco Gonzales at ang pagpapakansela ng kanyang passport habang dinidinig ang kaso. Mr. Gonzales, Miss Season, mananatili kayo sa ilalim ng kustudiya ng batas. Sa sandaling iyon, ang mga pulis ay lumapit kay Marco at Crystal. Nang maramdaman ni Marco ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay, tila doon lang siya nagising mula sa kanyang bangungot. Elena, patawarin mo ako. Elena, pag-usapan natin to. Pagsusumamo ni Marco habang hinihila siya ng mga awtoridad. Asawa mo pa rin ako. Mahal kita. Tumigil si Elena sa harap ni Marco. Malapit na malapit. Amoy na amoy ni Marco ang tagumpay sa boses ng babaeng dati niyang minamaliit. Hindi mo ako mahal, Marco. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay parang haplos ng isang matalim na kutsilyo. Mahal mo lang ang pera ko. At ngayong wala na yon, wala ka na ring halaga. Habang hinihila palabas sina Marco at Crystal, ang mga sigaw ni Aling Soling na nagmumura at nanunumbat kay Crystal ay bumalot sa pasilyo. Ang katarungan ay hindi lamang dumating. Ito ay sumagasa sa lahat ng kanilang kasamaan. Lumapit si Elena sa kanyang ama. Hinawakan ni Don Rogelio ang kamay ng kanyang anak. Tapos na, anak. Nabawi mo na ang pangalan mo. Ngumiti si Elena. Isang tunay na ngiti. Ngunit may isang bagay pa siyang kailangang gawin. Hindi pa po, Papa, sabi ni Elena habang nakatingin sa labas ng bintana ng korte. Kailangan ko pang makita kung paano sila unti-unting mauubos sa loob ng kulungan. Ngunit bago pa sila makalabas ng gusali, isang lalaking nakauniporme ng pulis ang lumapit kay Elena na may dalang balita na magpapabago muli sa takbo ng gabi. Attorney Montenegro, may kailangan po kayong malaman tungkol kay Mr. Gonzales. May nagtangka pong tumakas.
Ang bawat sentimong ninakaw mo, Marco, ay naging abo na ngayon sa harap ng batas. Ito ang mga huling salitang binitiw ni Elena habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng selda. Ang paligid ay amoy ng kalawang, pawis at pagsisisi. Napakalayo nito sa bango ng expensive perfume at linis ng mansyon na dati nilang tinitirhan. Si Marco, na dating kagalang-galang na CEO, ay nakaupo ngayon sa sahig, gulo-gulo ang buhok, at wala nang suot na tuxedo. Ang kanyang mukha ay puno ng galos, isang paalala ng kanyang desperadong tangka na tumakas sa mga pulis kanina na nagresulta sa kanyang pagkakadapa sa semento. Elena, pakiusap. Bulong ni Marco, ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na hinahangin. Kahit ang bahay na lang ni Mama, huwag mong hayaang makuha ng bangko. Doon siya nakatira. Maawa ka sa matanda. Tinitigan siya ni Elena nang walang halong galit, kundi purong kawalan ng pakialam. Ang bahay na yon ay isinanla mo para bilhan ng alahas si Crystal, Marco. Hindi ako ang kumuha nun. Ikaw ang pumatay sa kinabukasan ng sarili mong ina sa sandaling pinili mong magnakaw. Sa kabilang selda, naririnig ang boses ni Crystal. Hindi na ito ang malambing na tinig na ginagamit ni Crystal para akitin ang asawa ng may asawa. Ang kanyang boses ngayon ay naging matinis, puno ng pagmumura, at tila galing sa isang palengkeng nagkakagulo. Kasalanan mo itong lahat, Marco, sigaw ni Crystal habang hinahampas ang rehas ng kanyang selda. Kung hindi ka naging lampa, kung hindi ka naging tanga, hindi tayo magkakaganito. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba kaya mong paikutin ang pamilya Montenegro? Wala ka palang kwenta. Napatitig si Marco sa selda ni Crystal. Ang babaeng akala niya ay anghel na nagligtas sa kanya mula sa isang boring na buhay asawa ay isa palang ahas na ngayoy naglalabas ng tunay na kamandag. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malakas na sampal sa kanya. Ipinagpalit niya ang isang diamante para sa isang piraso ng basong ngayoy sumusugat sa kanya ng malalim. Diyan kayo magaling, mahinang sabi ni Elena habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sa huli, wala kayong ibang sisisihin kundi ang isa't isa dahil ang pagsasama ninyo ay hindi binuo sa pagmamahal kundi sa kasakiman. Tumalikod si Elena at naglakad palabas ng presinto. Bawat hakbang niya ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ang hangin sa labas ay masarap malanghap. Bagaman may halong amoy ng kalsada, ito ang amoy ng kalayaan. Bago siya umuwi, dumaan muna si Elena sa isang pampublikong ospital. Sa dulo ng isang mahabang ward, nakita niya si Aling Suling. Nakahiga ang matanda sa isang manipis na katre. Ang kalahati ng kanyang katawan ay hindi na maigalaw dahil sa stroke na tumama sa kanya noong gabi ng paghatol sa korte. Walang Crystal na nagbabantay sa kanya. Walang Marco na nag-aalaga. Tanging ang tunog ng ceiling fan at ang mga ungol ng ibang pasyente ang kanyang kasama. Nang makita ng matanda si Elena, ang kanyang mga mata ay nanlaki at nagsimulang lumuha. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay mga ungol na hindi maintindihan. Ang kanyang kamay na nagagalaw pa ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Elena. Huminga ng malalim si Elena at hinawakan ang kamay ng matanda. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa huling hibla ng kanyang pagiging tao. Hindi ko kayo mapapatawad ng ganun kabilis, Nay, bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng pait at awa. Pero hindi rin ako tulad ninyo. Nag-iwan ako ng sapat na halaga sa social worker para sa gamot ninyo sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos nito, nasa kamay na kayo ng gobyerno. Ang bahay na pinag-alayan ko ng buhay, mawawala na sa inyo bukas. Binawi ni Elena ang kanyang kamay. Ang huling tingin niya kay Aling Soling ay hindi puno ng puot, kundi ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Habang naglalakad siya palabas ng ospital,
Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Isang tawag ang kanyang sinagot. Yes, Attorney Montenegro speaking. Tugon niya sa kabilang linya. Ang invitation para sa International Human Rights Conference? I'll take it. I'm ready to move on. Tiningnan ni Elena ang langit. Ang dilim ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang bagyo ay lumipas na, at sa wakas, ang lupang dati ay tuyot. At walang pakinabang ay nagsisimula na muling mamulaklak. Isang taon ang lumipas. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay may dalang lamig na hindi nakakapanigas, kundi nakakaginhawa. Sa veranda ng isang bagong tayong bahay, naabot tanaw ang bulkang Taal, nakaupo si Elena habang hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Hindi na ito ang kape na kailangan niyang madaliing inumin para pagsilbihan ang iba. Ngayon, bawat higop ay ninanamnam niya kasabay ng katahimikan ng umaga. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga mantsa ng grasa, wala na ang mga pasong dulot ng pagmamadali sa kusina. Ang kanyang mga daliri ay malinis, matatag, at may dalang awtoridad. Sa tabi ng kanyang kape ay ang isang dyaryo kung saan nakalimbag ang balita tungkol sa Montenegro Legal Foundation, isang organisasyong itinatag niya para magbigay ng libreng serbisyong legal sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at panloloko sa loob ng tahanan. Ito ang kanyang tunay na tagumpay, hindi ang pagkabilanggo ni na Marco at Crystal, kundi ang kakayahan niyang gamitin ang sariling hapdi upang maging lunas sa sugat ng iba. Nabalitaan niyang sa loob ng kulungan, si Marco ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili, nilalayuan ng mga kapwa preso at patuloy na binabagabag ng mga utang na hindi kailanman mababayaran. Si Crystal naman ay nanganak sa loob ng piitan, ngunit ang sanggol ay kinuha ng kagawaran ng panlipunang kapakanan dahil walang kakayahan ng ina na mag-aruga. Ang karma ay hindi dumating na parang kidlat na mabilis, kundi parang agos ng tubig na dahan-dahang ginigiba ang pundasyon ng isang bahay na itinayo sa buhangin. Attorney? Isang malumanay na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Lumingon si Elena at nakita si Gabriel, ang doktor, na tumulong sa kanya noong gabing siya ay basang-basa at walang matuluyan. Si Gabriel ay naging matalik niyang kaibigan at katuwang sa kanyang mga medical missions. May dala itong isang pumpon ng mga sariwang bulaklak, mga puting liryo, para sa anibersaryo ng iyong unang pagkapanalo sa kaso. Nakangiting sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Isang uri ng tingin na hindi kailanman nagparamdam kay Elena na siya ay kulang o hindi sapat. Salamat, Gabriel. Sagot ni Elena. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang sa mga mata. Tumayo si Elena at lumakad patungo sa gilid ng beranda. Tumingin siya sa langit na unti-unti nang nagkakaroon ng kulay rosas baginto. Napatawad na ba niya si Marco? Sa kanyang loob, alam niyang ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng tiwala. Pinatawad niya ang nakaraan dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit. Pinatawad niya ang sarili niya dahil sa wakas, naintindihan niyang hindi kasalanan ang magmahal ng tapat. Ang pagkakamali ay ang pananatili sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng lakas sa gitna ng bagyo. Hindi na siya natatakot sa dilim dahil alam na niya kung paano maging sariling liwanag. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa singsing sa kanyang daliri, sa apelyido ng kanyang asawa, o sa kakayahan niyang magtiis ng sakit. Ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi kayang manakaw at ang pag-ibig na nagsisimula muna sa sarili bago ibigay sa iba. Handa ka na? Tanong ni Gabriel. Iniaalok ang kanyang kamay para alalayan siya. Handa na, sagot ni Elena. Iniwan ni Elena ang kanyang tasa ng kape. Iniwan ang mga anino ng mansyong naging kulungan
at humakbang patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay may dalang katiyakan, isang awit ng tagumpay na aaling-awngaw habang buhay. Ang araw ay tuluyan ng sumikat at sa wakas, si Elena ay malaya na.